nag-function siya into dative case, it means, no? It means multi-functions. Hindi. Ano nga, Makinig ano ka muna. nga Makinig ka sa muna sa akin, eighth bro. part of speech. Ayaw ako pa Ano, sagutin, ha? sa Yung eighth part of speech, Ayan, sinasagot nyo nga. Part anong of speech category yung nga. ikaw? Personal. Ano na talaga, ayaw ko pa sagutin. Personal nga, / Personal. possessive pronoun. So ngayon, subalit, ang case niya, magpa-function po doon sa part of speech. Kailangan connected. Ano po ang function ng personal pronoun? Dative case. Yung dative case, indirect approach applied pang maramihan. Yan. Tama Gets? ba ang personal pronoun ay ako? Tama? At hindi lang ikaw? po. Hindi lang po. Bakit po? Pag sinabing ako, for example, ako na ang magiging model, no, ng bayang ito. Hindi ibig sabihin ikaw lang, kasama pamilya mo. Kasi ikaw ang head of the family, may mga approach So, nga tulad saan, na sinasabi anong ko. part Wait of lang. speech to, Kuya Dino? Makinig ka Anong muna, part of bro. speech? Makinig ka muna. Makinig ka. Check Ginagamit natin siya sa Google. sige, mang-google Sige. ka muna. Habang nagbabasa ka, titingnan natin sa Google. I-research mo yung salitang ikaw o unto the function as plural. Yan, i-research mo. Ipa-AI mo na lang. So ngayon, kung titingnan po natin, no? Kung titingnan po natin dito sa 17.3, yes, personal pronoun siya. Yes, personal pronoun. Pero i-considered nga natin yung case. Yung kaso niya, ano yon? Ano yung system of case? Saan siya nagpa-function? Saan siya nag-a-apply? Sa dative. Ano po ba ang dative? Indirect. Yan ang pag-aaral na tama. Ito sabi ni Sige. ito sabi ni Google, sabi mo mag-AI ako. So, ang sabi dito yung part of speech na ikaw ay panghalip sa Tagalog ay pronoun, 'di ba? So ngayon tinanong ko, research ko. Sabi wait ko, lang, research mo, wait lang. singular, Ito applied yung as tanong, plural. pakinggan mo Yan yung ang sunod na tanong. Tinanong ko, singular ba ang ikaw? Ang sagot ni AI, oo, singular ang ikaw, isahan. Ginagamit ito kapag isang tao lang ang iyong kinakausap. Sa Ingles, ito ay katumbas ng you, D, no? Sa malalim na yung Ingles. Narito ang mabilis na pagkakaiba. Ikaw or ka. Ayan, ka. Yung kanina, yung translation kanina na ka. Ito, pakita ko sa'yo. Yung ka. Ayan, ka. Sabi mo, malito. Yung, Wala sa makilala ka. Ayan. Makilala ka. Ang sabi ng ikaw. Ang sabi dyan sa AI, yung ikaw / ka, parehas lang. Isang tao lang or isang entity lang. Singular, sabi dyan. Kailan magiging plural? Sagot mo kasi, yung ikaw, pwede maging plural. Sagot ako. Kapag plural, ano daw? Kayo, dalawa, o higit pang tao. Ayan ang sige. plural. Sige, Tandaan, sagot. ginagamit din ang kayo para sa isang Dinaan tao. sa Yun yung tawa, paliwanag ko feeling, kanina. feeling Just tao, to be Jess. fair enough, Just to be fair enough. Just to be fair enough. Meet ka Sabi muna, ko, Selby. Paano? ako naman. I-research mo naman. Sandali, Wait hindi lang, pa bro. tapos. Meron pa siyang mga 1 hour. Sige. So, maliwanag dito, yung ikaw, Marami pa tawa. yung, sandali lang, nagbabatin ka kasi, paano tayo matatapos ba? Pasalitain kasi. Pasalitain. Ayaw ako pasagutin, no? Di ba, ipinakita niya sa akin, it means sasagot ako Sige. kasi ayaw ako pasagutin. Paranin muna natin si Pastor Dino. Baka naman Okay. aray mo. Di ba? Aray Wala mo. Kita mo? Dinaan Sige, sa tawa Pastor kasi nga. Dino. Mag-mute muna ako. Bro. Sige. Naunawaan ko naman si Travis, mga kaibigan, Brother Lewis, especially Brother Lewis and si Carrie. Kasi nga INC, it means incomplete. Bakit? Literal man na ang pagkagamit niya ng salitang ikaw, plain. Sa Bible kasi, i-considered natin ang case. I-research mo
Sapagkat dative po ang case na ginamit yan sa salitang ikaw, ito i-research mo. Kasi ang ikaw ay singular. Dahil dative case ang ginamit. Ito i-research mo, bro. Singular can be a plural in grammar. Sige nga, bro. Sige nga, bro. Tuliin ka namin dito kung hindi yan papayag ang AI. Ano yung tanong? Ano yung tanong? I-research mo nga kay AI. Mm. If dative case apply singular can be a plural function. Sige pa. Ito yung sagot. Ito yung sagot. Ay, hindi yan. Sa Hindi yan. Biblia, Iba pakinggan mo yung research mo. sagot. Ako, pakita ko sa screen. Ako magpapakita. Hayaan mo muna ako Ako sumagot. magpapakita. Sinungaling talaga incomplete. Hayaan mo muna ako sumagot. Di ba? Sige. Tingnan nyo dishonesty. Mute ka muna. Mute ka muna. Mute muna. Yan, thank you. So, tinanong ko yung Bible, sa Biblia ba, ang ikaw ay pangmaramihan? Ayan, question mark. Ano sagot ng AI mo? Ang sabi ng AI mo, sa Biblia, ang ikaw ay nananatiling singular o isahan at ginagamit para sa isang partikular na tao or entity. Hindi ito ginagamit bilang pangmaramihan. Ulit, hindi ito ginagamit bilang pangmaramihan. Sa halip, ang salitang kayo ang ginagamit para sa plural o maraming kinakausap. Ayan ang sagot. Ayan. Maraming sagot. salamat po sa pakikinig Sagot. sa tunay Okay, na sagot. araw. Ito, ang King James, that is British English. Tandaan po natin. British English. Ngayon, sabi dito, ang salitang ikaw na ginamit po sa King James Version or British English, sabi niya, sa isang bagay, pwede itong mag-function, yung salitang ikaw, pwede itong mag-function bilang plural. Depende sa context at sa kaso, no? Sabi niya, that team is winning, singular verb. Sabi niya, the plural verb in British English. Sa palpak. Kaya nga, napapansin nyo kanina guys, ang pa-research ko sa kanya, if the case, no, they applied as dative, singular can be function plural. Ayaw i-research eh. Bakit? Sampalin kasi ni AI kasi. Yes, ang sagot talaga ni AI dyan. Tandaan po natin, ang Bible may principles. Kaya yung ginamit po ni Travis, plain lang, na walang connection sa Bible, sa akin connected sa Bible. Kaya makikita po natin sa morphology, kaya itong mga INC sa babae, incomplete na, walang mga alam ito eh. Kung baga po, hindi sila scholastic yung pamamaraan, kundi ay fanatic. Kahit mali na, kahit kasi INC ito, kampihan natin, anuhin natin sila, atawag nito, rayutin natin sila, kuyugin natin sila kasi mga INC tayo. Handa tayong pumatay at mapatay sa ating relihiyon. Yun baga. Pero hindi ganon, no? Ang pamamaraan ng Biblia at meron po siyang grammar. I-consider natin kasi INC, alam naman namin incomplete. Wala siyang grammar. Hindi sila marunong sa grammar. So ngayon, kung titingnan po natin ang Bible, may tinatawag doon na direct and indirect, singular, function o applied as a plural, yes. Kaya nga makita ng composite one. At wala kang mababasa sa John 17:3, no? Na sinabi absolute one, na ikaw ay makikita nila. Wala kang mababasa ang absolute one. Ang mababasa diyan composition. Yan ang mababasa letra por letra. Kawawa kayo diyan sa Ayan, salamat. So, babalikan ko lang, Kuya Pastor Dino. No, yung tanong mo ay dative case nga ba? Kasi dinidiin mo kanina, yung sa Matthew 16:18, ikaw ay Pedro, ang tanong kung dative case nga ba sa cases of Greek, sa 5 cases of Greek. Yan ang tanong natin.
Ano sagot ng AI? No? Kung dative case nga ba ang Matthew 16:18 na ikaw ay Pedro, ano sagot ni Pastor Dino? Dative case. Ano sagot? Hindi! Tingnan natin ang Hindi! Greek. Sa Mateo 16:18, ang pariralang ikaw ay Pedro sa Griego, Sue Petros ay nasaan? Anong cases? Nominative case. Hindi! Hindi! Hindi dative case. Bakit? Narito ang mga technical na paliwanag sa gramatika ng talatang ito batay sa orihinal na Griego. Ano nga ba yung nominative case or yung pangalan simuno? Subject. Subject, ayan. Pag simuno, subject yan. Ang salitang su or ikaw at Petros, Pedro ay parehong nasa nominative case. Kasi pronoun lang naman yung ikaw which is pertaining sa Peter. Diba? Kaya nominative case yun. Dahil sa ang simuno, subject at predicate ay nominative ng pangungusap, ginagamit ang nominative sa direktang pagtukoy o pagpapangalan. O ito naman yung dative case. Ano naman yung sa grammar ng dative case para masabing hindi native. Ito sinako siya ng AI. Ito, saglit lang, Pastor Dino, kanina pinagpe-present ka, mamaya ka na umiyak. Ito. Dative case. Paari or pantukol. Patungkol. Sorry, patungkol. Mayroon ding dative case sa talatang ito. Meron naman palang dative case doon sa Matthew 16:18. Ngunit, ito na. Meron! Ito na. Ngunit, ay may pasubali. Meron naman dative case sa talatang ito. Ngunit, ito na yung pasubali. Ngunit, ito na yung sayang. Kanina, congratulations. Saglit lang, Pastor Dino, tahimik ka muna. Kanina, congratulations tayo. Meron dative case sa Matthew 16:18. Doon sa salitang ngunit, condolence. Condolence, nakikiramay kami. Undefeated, Condolence. Bakit? Ngunit, hindi ito ang salitang ikaw ay Pedro. Hindi yan. Mali yan. Ano ang dative case doon sa Matthew 16:18? Ang salitang nasa dative case ay ang soy or sa iyo. Ano ba yung sa iyo? Sa unang bahagi. Yun yung first clause. Ano ba yung unang bahagi? At sinasabi ko naman sa iyo. Yun pala ang dative case, yung sa iyo. Pagka sa dulo, dative yun. Kaso, yung first, akala siguro, dulo yung ikaw ay Pedro. Mali. Subject nga yun yung ikaw ay Pedro. Diba? Ay kitang-kita. Dative ang ginagamit dito dahil ito ang tumatanggap or receiver ng kilos ng pagsasalita. Indirect object. Kaso, direct object si Peter or yung ikaw ay Peter. So therefore, hindi tayo nagko-conclude based sa grammar ng Greek, sa cases of grammar ng Greek, nominative. Kasi siya yung subject or siya yung pasimula or siya yung simuno. Kaya, condolence to undefeated. Bro, sabi sa comment, kayo daw dalawa, yung Diyos nyo AI sabi sa comment. Ako kasi, letra for letra, yung iyo na salitang ikaw, di ba? Naintindihan nyo? Yung ikaw, yan ginamit ko. Naunawaan ko yan si Travis. Hindi nakakaunawa. Sabi ko, yung ibinigyan ng susi ka na you. So, dito, pansinin po ninyo yung you. So, ano ba ang you? Di ba totoo, soy naman ang you na ginamit? Ikaw? Ikaw at ang hindi nakakaunawa. Kaya sabi niya, admitted niya na mayroon po talagang dative case. Pansin niya? Umamin man, dative case ang inapplied sa grammatical categories, morphology, part of speech.
personal pronoun, possessive pronoun. Ano po ba ang dative? Indirect. Umamin man. Alam mo kasi, Brother Luis, ang sa akin, bro, hindi ito AI. Ito po ay strong Bible. Bible po mismo, Greek Bible. Hindi ako umaasa sa AI. Bakit? Pinapagalitan ko nga ang AI, walang alam yan eh. Kayo mga INSI, huwag kayong umasa sa AI. Ikaw, Milo, ha? Kaya mali ang binibigay ni AI. Bakit? Buta man yan si AI. Ako talaga, tingnan mo. Bible. Saan mababasa? Matthew. Soy nga. 1619 yan, hindi 1618. Balik ka sa 1618. Sabi ko, susi nga binanggit kanina, susi. Yung binigyan ng susi. Perfect. Kita mo, nagbatiin na guys kasi nasako na. Tingnan mo, nasako na. Sabi niya daw, yung salitang ikaw, hindi daw yan dative, nominative. Tama? Ano daw yung yo? Soy, ikaw, yo, dative. Ayan dative. Pakita nga natin. Yung salitang ikaw na soy, na yan ay dative. Mababasa po ba? At yan tanong, mababasa po ba? Letra por letra. Kasi puro ka AI. Puro ka kasi AI. Ayan dative. Mang Jose, makinig ka. Puro kasi kayo AI. AI dito, AI roon. Nagdudunong-dunungan. Expert sa Greek. Umaasa kay AI. Sa akin, Bible. Sige, bigay mo nga Bible mo sa akin na yung na ginamit dito, no? Na pagbigay ng susi kay Pedro. Kaya sabi ko, yung binigyan ng indirect po 'yan. Hindi lang si Pedro ang binigyan ng susi. Kasi mababasa natin dito po sa Matthew chapter 18 verse 18, ang tumanggap at may authority, hindi lang si Pedro. So malinaw na yung salitang dative ang Ito ginamit. papakita ko sa iyo, Indirect. Pastor Dino. Para hindi ka malito ba? Malinaw. Knockout na siya, knockout na. Ito yung Matthew 16:18. Dito niya pinaguhugutan ng Bible Hub. Puntahan natin siya sa point of argument Bakit niya. 18 ba sa akin yung susi niya? 19 na Makinig ka muna. Makinig ka muna. Kawawa. Kita mo, dinadivert niya sa susi ang tinutukoy ko na babigay. Makinig ka muna. Napunta naman siya sa lusi. Pakinggan mo lang muna. Mandarambong talaga. Saglit lang, Pastor Dino. Kasi, ang sabi dyan, I also now to you say that you are Peter. Ito yun, you are Peter. Ikaw ay Pedro. Diba? So, doon sa you, yung you, ang Greek form niya ay Nasako SY. ka lang. Kasi sabi mo, yung never banggitin ang dative dyan. Saglit Kawawa. lang. Tahan ka muna. Tahan Doon ka ang muna. foundation sa susi kanina. Ito papakita ko nga sa'yo. Ito, dalawang comparison. Kawawa. Ito. Dalawang comparison. Tapos papakita ko yung 19 sa'yo. Para maunawaan mo lang. Papakita ko yung 19 sa'yo mamaya. Ito muna, dito muna tayo sa 18. Dito ka nalito, Pastor Dino. Kaya nga stand ko, multi-function. Pastor Dino, tahimik ka muna. Hindi ako nalito talaga. Paraanin mo lang ako saglit. Ayan, thank you so much. And sabi dyan, and I also now to you say that Tanggal ang bagang yung silito. Saglit lang. Sa grammar. Tahimik ka muna, Pastor. Tahimik ka muna. So, ang sabi dyan, I Yung salitang also now... yung multi-function. Saglit lang, Pastor. Tahimik muna. I also now to you say that you are Peter. Ngayon, sabi niya, mali daw yung ginamit kong AI. Siya kasi nag-suggest ng AI eh. Hindi ako gumagamit ng... Saglit Sabi lang, ko, Pastor iba ang Dino, tahimik ka suggestion ko sa muna. AI, ha? Pastor Dino, tahimik ka muna. Yung salitang na singular, function Tahan ka ba muna. siya as plural? Yes. Tahan ka muna. Pastor Dino, Mandarambong ka, mandaraya ka. tahan muna. Kaya nga inatras mo ang debate natin kasi Huwag okay. na umiyak. Tahan na. Tahan Tama na, na. Shelby. Tama na. Yan, salamat. So dito, I also now to you say that you are Peter. Yung ikaw ay Pedro daw. Yung ikaw daw dito ay dative case, no? Dative case daw ito. Ngayon, tingnan natin sa Bible Hub.
puntahan natin dito. Ano ba nakalagay dyan sa you na binabanggit? Pag kinlik natin dyan, lalabas yan. Ang sabi, ano yung mga secret code dyan? Personal, possessive pronoun, nominative. Nominative, singular, hindi plural. Ano sagot niya kanina? Plural daw yung you. Ano sagot ng Bible Hub niya? Singular. Ano sagot niya? Dative. Ano pa sagot ng Bible Hub niya? Nominative. Di ba? Nominative, singular, second person. Bakit siya second person? Kasi hindi siya ako. You nga Pag you, second person yon. Ngayon, puntahan natin yung Peter mismo. Yung Peter ba ay dative case? Ayan, Petros. Puntahan natin yung Petros. Check natin. Ang sabi dyan ay noun, nominative, masculine, singular pa din. Sablay, wala pa rin plural. Ang sabi dyan, nominative. Saan siya pumupuntos na nagiging dative? Dito sa unang sentence, I also now to Pumuntos you. daw ako, ha? Ito na yung to you niya. Ito na yung condolence, di ba? Kasi may salitang dative sa Matthew 16:18. Congratulations. Pero hindi doon sa ikaw ay Pedro. Saan siya? Doon sa iyo. No? Doon sa iyo. Ayun, to you. Yan, to you. Ano ba yon? Dito siya pumuntos. Kaso nga lang, condolence. Bakit condolence? Kasi hindi yan ang topic Ayan ang Condolence kasi dative nasako niya. siya Dative, second person, pero plural ba? Yung pagka-dative case niya? Hindi pa rin Singular pa din. Kaya condolence, double condolence, no? 2 beses akong nakikiramay sa'yo. Ngayon, puntahan natin ang Matthew 18:19 niya para maging fair enough lang tayo. Ayan, puntahan natin. Matthew 18:19. I will give to you. Ayan. Pinakita niya, yung to you daw ay dative. Tama. Singular pa rin yan. Pero kahit na Amen. dative yan, tama yan. Kasi siya yung nasa receiver, yung to you. I will give to you. Yung I doon, yun yung magiging nominative mo or yung magiging simuno mo or yung magiging subject mo. Kaya nga ang nakalagay dyan, yung verb, yung I will, yung will, future, indicative, active, first person singular. Ayan, nakalagay. Kaya yung magiging dative mo, yung to you dyan. Kaya kung titignan natin yung Matthew 16:18, asan ba yung Matthew 16:18 dito? Mateo 16:18, ito. 16:18 and 19. Ito. Sa Tagalog para lubos nating maunawaan. 16:18, 19. Ito. Tatagalog natin para sa karamihan. At sinasabi ko naman sa iyo, ito yung dative niya. Kapag si Pedro nasa hulihan ng pangungusap na sa iyo, yun yung dative. Kapag gusto mong maging nominative or subject siya ng matter ng pag-uusapan, dito na sa second clause. Kama, na ikaw ay Pedro. Yan yung subject. Si Pedro or yung ikaw, yung subject. At sa ibabaw ng batong ito. Ito na yung magiging dative mo, yung ito. Bali, ang subject mo, ito, nominative yan. Kaya nominative ito, nominative, dito ka nag-condolence. Dito, yung iyo. Dito ka humahabol. Ayan, ibibigay ko sa iyo. Condolence. Hindi naman yan ang usapan Yung dinidikdik mo kanina na ikaw, yung topic natin na singular ba yung ikaw? Ang sabi mo, dative, possessive, pronoun. Plural. Ang sabi mo, plural. Anong sabi ng Bible Hub mo? Plural ba yung yung ikaw or yung you na to you? Plural ba? Sabi diyan yung you are Peter. Ayan, you are Peter. Plural ba yung nakasulat diyan na you? Ayan Ang sabi diyan, pronoun, nominative, second person, singular. Hindi siya plural. Singular.
Sagot. Ako naman. Nakikiramay kami, undefeated, Ako naman. OBFD, sa, Ako naman. sa pagkasako mo sa Ako naman. sarili mong ebidensya. Ganun na, ako na. Thank you so much. Eto. Kakain muna kami. Ito, Maraming tingnan salamat ko, tatakas po. na yun, nasako na eh. Ito. Hindi ako tatakas, pero Tingnan niyo, mag-mute muna Makinig ako ka at na, makinig ka kakain na. muna Mute kami ka. kasi Makinig ka. masakit. Nagutuman ka na. Napakasakit. Masakit talaga masako. Sige, ito. Hindi pa tatapos. Okay. Kung papansinin po ninyo, Strowman na nga, incomplete pa. Kasi nga, tatak INC, sinungaling. Okay. Bakit? Ano po ba ang sabi po ng banal na Biblia? May sinabi ba ko kanina na plural? Wala. Ha? Ang sabi ko, singular, function as plural. Oh, mga INC sa baba, makinig kayo. Huwag itolerate ang kabubuhan. Okay? Huwag itolerate ang kabubuhan. Kailangan matalino, ha? Ayan. Tandaan niyo ha. Pag sinabi pong dative, indirect, yung approach, ginamit pong salitang ikaw, pero hindi ibig sabihin na alone. Yung description. Yan ang tamang pag-aaral ng grammar, ha? Hindi yung potso-potso at pagsisinungaling. Kung baga, ang sinasabi niya, hindi plural. May stand ba kaming plural yan? Ang sabi namin, singular, na nagpa-function as plural. Gets? Ganon po yung utak ng mga, okay? Ganon po ang utak ng mga matatalino. Dative, indirect. Yes, sabihin natin, personal, possessive pronoun. Applied as singular, function as plural. Kasi ang case, i-considered natin, connected sa subject. Yung case, bira ba kayo mga INC ko, hindi kayo natuto? Balik kayo ng grade 1. Ngayon, kung titingnan po natin, sabi niya kanina, hindi ginagamitan yung salitang ikaw, no? Ng dative case. Inabasa man. Ang sabi ko kanina, tulad na lamang ng mababasa natin sa Matthew 16, yung binigay na susi kay Pedro, yung pagbigay po doon, indirect. Bakit? Hindi na-refute eh. Hindi lamang si Pedro ang binigyan ng susi. Hindi niya na-refute. Yung ibang mga alagad may susi. Pero ang ginamit po doon, you. Bakit yung you? Nag-function kasi yung salitang you, indirect approach kay Peter, which is marami ang tinutukoy. Kaya nga, ang case doon ay dative, indirect. Nagdudunong-dunungan si Joselito, hindi ko pa nga tuli. Mag-aral ka nga muna.